So problem number 21 na tayo. So pasensya na kung medyo madilim kasi magabi ngayon, no? So kasi ito lang yung free time natin kasi sa umaga. Siyempre nagtuturo tayo sa umaga, so may work tayo sa umaga. So paggabi free time natin. So kaya medyo madilim dito kasi gabi na ako gumawa ng video, no? So yan. So the problem number 21. So gawin natin auxiliary. So I think kasi ito na yung last problem ko sa general solution, pero hindi pa tayo tapos kasi nga kaya ng sinabi ko, nangako kasi na nagsabi ko sa inyo na ubusin ko talaga yung problem sa book. So kaya ubusin natin. So ang sinasabi ko lang na ito yung last problem natin sa general solution is kasi magpo-proceed na tayo sa particular solution, no? So kasi naubos na natin yung problem na sa book sa general solution. So sa repeated naman. So ayan, i-convert natin to, kung makikita po natin naka-differential equation. So i-convert natin to auxiliary equation. So that is m5 minus 5m4 plus 7m cube, no? So plus m squared minus 8m plus 4 is equal to 0. So ang gawin na lang natin dyan is ano bang method? So try natin synthetic division para hindi masyadong palitin natin. So kung ma-recall niyo yung mga yung problem ko sa problem number 20, kung hindi na po nakita, balikan niyo na lang. So doon sa problem number 20 ko, ginamit ko is combination ng synthetic division and quadratic. Dito, gusto ko naman combination ng synthetic naman at sum of difference by algebra. So try natin yan. Diba? Mas maganda kasi combine natin yung mga method. Kahit para ma-prove natin na kahit saan pala is pwede, applicable pala, no? So yan. So bago niyan, kunin natin yung mga coefficient kasi gamitin muna natin si synthetic division. And 7, 1, minus 8, and 4. So ano ba yung possible factor ng 4? No? Ang possible factor lang naman ng 4 is positive, negative ng 1 to. No? 1 to 4. So 1 times 4, yan. So that is 1. Try natin by 1. 1 times 1 is 1. Then dito is negative 4. Kasi negative 5 to positive 1, negative 4. 1 times negative 4 is negative 4. No? So 7 to negative 4 is positive 3. So 1, kasi positive 7 to negative 4 is positive 3. So 1 times 3 is 3. So 1 plus 3 is 4. 1 times 4 is 4. So negative 8 to negative 4. Negative 8 to positive 4 is negative 4. 1 times negative 4 is negative 4. So that is 0, no? So pwede. So ang magiging new auxiliary natin is kung m to the 5 yan, m to the 4 na lang dito. Then dito is negative 4. Kung m to the 4 yan, magiging m to the 3 na lang dito. Then dito plus 3. So kung m to the cube yan, magiging m squared na lang yan. Then plus 4. So kung m squared yan, magiging m na lang yan. Then minus 4. Kung m yan, wala na dito. Kaya equal to 0. So yan. So ito yung gusto ko. Gusto kong gawin gusto kong i-apply na method dito, yung factoring. So factoring naman, ito factoring by groupings, no? So ito yung pinakamaliit na order sa partner nito sa grouping. So factor out natin yung m cube. M cube, that is m minus 4, no? Minus 4 ba? I-try daw natin. Minus 4. Hindi pa, no? Hindi pala ako gumamit ng difference. So mamaya gagamit tayo ng difference. So m cube. Ano ba yung mga difference nito? M to the 4 to the m to the 3. So yan. So difference pala yung sinasabi ko, no? So yan, difference. Try natin by difference ng difference po ng okay. So yan. So ano ba yung difference ng negative 4m? So difference ng negative 4m, try daw natin by m cube. Try natin by negative m by 3. Pwede naman siguro, no? Then dito magiging negative 3. School ba yan? So hindi naman talaga yan, no? So yan. So yan po. So yan po. So pasensya na, medyo maingay sa labas kasi may mga bisita. So yan. So that is 3m. So ano ba yung difference? Difference ni sana pa tayo? Pati ako nalito na. So dito positive 3m, no? So kunin natin yung difference nito. So that is the 3m multiply by negative 3m squared yan. Yan po. Yan.
3m squared, then dito magiging positive 3m squared, which is wala naman talaga yan, no? Plus 4m minus 4. So totally wala naman talaga yan. So invisible lang naman yan. So dito m3. So 3, tama ba? m4 minus m3. So groupings lang kasi ito negative 3 to positive 3, wala naman yan, 0 naman talaga yan sa totoo lang. So yan, so yan, factor natin yung pinakamaliit na m, yung pinakamaliit na order, i-groups natin by factoring. So yan, negative positive m na lang, no, para makuha natin is negative 1. So m to 3, then m minus 1. So factor lang yan, m cube times m to the 4. Ito wala naman talaga ito, invisible lang talaga ito, which is wala talaga, nag-input lang tayo dyan para pasok siya sa group of factoring. So yan, so m cube times m to the 4, m cube times m is m cube yan. So that is dito negative 3, that is negative 3m squared. Ito yun. So kasi common yung 3, so that is m, wait lang, cube man yan. So sorry, cube pala ito, na, sorry, kasi ito difference pala ito, sorry, nakalimutan ko. Dito difference pala dito nito, negative m to positive 3m is negative 4, diba? Negative 1 to negative 3, positive 4, negative 4. So yan, difference niya ito, yung ito. So that is m, so that is m squared multiply by m minus 1. Yan. So negative 3m times m is m to the 3, no? Negative 3m times 1 is positive 3m squared, diba? So yan. So that is ito, common yung 4, factor na lang natin yung 4. So that is m minus 1 is equal to 0. Yan, maganda na. So ganito lang yan, ha. M cube times m to the 4. M cube times negative 1, negative m cube. Negative 3m squared times m is what? Negative 3m cube, no? Negative 3m squared times negative 1, positive. Kasi negative times negative, positive 3m squared. Ito, yan po yung difference ng negative 4m. Yan po. So, yan. So, isa lang naman ang kukunin natin na m minus 1, no? So, m minus 1 multiply by what? Ito. Yung ito. So, that is m cube minus 3m squared plus 4 is equal to 0. Di ba? So, ngayon, tignan natin yung mga possible na pwede pa natin i-factor out dito. So, baka mayroon tayong... So, yan. Okay naman. So, yan. M minus 1. So, dito, ang gawin na lang natin dito is, kukunin na lang natin yung difference nito. Difference na negative 3m. So, ano ba yung difference dito? Di ba, ang pagkuha ng difference is, sanay na kayo sa mga previous problem ko. Kapag kumukuha ko ng difference na negative 3, tinataas ko lang ng isa. So, that is, ang magiging difference nito is, m squared, positive, m squared minus 4m squared, di ba? Plus 4. Yan po yung magiging difference. Kasi, isama mo yan, positive m, yung iba, ang m natin, alam natin, may coefficient na 1. So, 1 minus negative 4, negative 3. So, yan. So para makuha naman natin yung factoring nito. So, m minus 1. Ano ba yung possible factor nito? Ito yung pinakamaliit na order, no? So, yan po. So, ipapactor natin by m squared. So, yan. So, dito, m plus 1. Yan, kasi m squared times m to the cube. M squared times 1, positive m squared. So, dito is factor natin by yung m. Yung 4 na lang. Yung 4 ang ipapactor natin dito. O, magiging ganito. So, 1 minus m squared, no? Yan. So, yan po. Nangyari. Kasi 4 times 1, negative 4. O, ganito na lang. Na-shortcut masyado. So, yan. So, negative m squared plus 1, di ba? Kasi negative 4 times negative m squared is what? Magiging ganito. Magiging, positive pala to. Sorry, positive. So, positive. So, 4 times negative m squared is negative 4m squared, no? So, positive 4 times positive 1 is positive 4. So, yan. So, ang gawin na lang natin dyan
is i-groups na lang natin. So ang kailangan lang naman natin dito is i-grouping na lang natin, no? So groupings. So alam niyo ba yung ganito, yung ano, yung doon sa previous problem natin, doon sa previous topic natin, kapag ganito, ang ginagawa natin is kino-convert natin, so kino-convert natin dito, halimbawa dito na lang kasi hindi masyadong nagkasya. So yan. So tandaan lang ito i-convert natin yan. So alam natin ang committed, i-rearrange natin yan by magiging ganito yan. Magiging 1 minus m squared. Alam natin ito pasok sa algebra. Di ba? Meron tayong algebra na a squared minus b squared, no? Is equivalent of what? Equivalent yan ng a minus b and a plus b. Di ba? Meron yan. Doon sa problem natin sa previous topic, ito yan, na-encounter natin yan. So, gawin natin yan ganyan. So, una, kopyahin muna natin ito. Yung m minus 1. M minus 1 ba yan? M minus 1. Then, dito, ano pa ba isa? Ano pa ba yung isa? Then, dito is m plus 1. Nasaan yun? Yung ito pala, m squared. M squared. Then, m plus 1 dito, di ba? So, ito, gawin natin ganun. So, that is ganyan. Ito, i-apply natin ito. Diba? So, ganyan lang yan Bigyan ko kayo ng sample. Ito. Kung ito, isa-substitute ko dito, magiging ganito yan siya. 1 squared minus m squared. Kasi naka-squared yan, diba? Is equivalent of 1 minus m. Then, 1 plus m. Ganyan po yan. So, ibig sabihin, ito, yan po yung equal niya. So, pag ito yung equal niya, ito yung i-multiply natin sa 4. So, that is 1 minus m. Then 1 plus m. No? So yan. So gawin natin. Yan po yung simplify po natin. So simplify po natin yan. So m minus 1. Then m plus 1. Ito na yun. Yung m plus 1. Diba? Isa lang naman kukunin natin na m plus 1. So, dito, magiging, natira lang dito is m squared. Then, ito, yung plus 4 multiply by 1 minus m. Yan. Yan po yung natira. So, that is m1, m minus 1. Then, m plus 1. Then, multiply by what? Ito. Yung ito, m plus 4. So, ang gawin na lang natin, distribute natin yan. So, magiging m squared. Then dito 4 times 1 magiging positive 4 and negative 4m, di ba? Pag i-distribute yan. Then rearrange naman by commutative properties m plus 1. So rearrange natin yan m squared. Siyempre mas mauna ito yung m kasi mas mataas yung order nito kaysa dito kasi constant lang naman ito. So magiging ganito siya 4m plus 4, no? So ang gawin na lang natin dyan, square of binomial. Tama kayo dyan, square of binomial yan. So medyo lumiliit na, di ba? So, kailangan talaga ng pasensya dito dahil mahaba talagang solusyon nito. Wala pa tayo sa particular. So, ito, square of binomial magiging m minus 2 quantity is equal to 0. So, ang magiging m1 mo, so, ang balikan natin yung problem, hindi mo naka 5 order yan. So, malamang 5 roots ang makukuha natin. So, ito yung m1 mo. Ito transpose mo sa kabila, magiging positive 1. So, m2, ito transpose mo sa kabila, magiging negative 1. So, M3 is ito. I-transpose mo sa kabila yung negative 2. Di ba? Pag i-transpose mo sa kabila, magiging positive. Tama kayo dyan. Magiging positive yan. So, magiging positive. So, positive. Wait lang. Nagano na tayo kanina, di ba? So, try natin check daw. Check. Ang M1 pala natin dito is ito. So, ito yung M1 natin, no? Kalimutan ko. So, ang M2, nasa na yun? Ang M2 ko is ito. Yan po. Pag i-transpose sa kabila, positive. Ang M3, nakalimutan ko, gumamit pala ako ng synthetic division dito kanina. So, ito yung magiging M1 mo. So, M2 is ito. I-transpose mo yung negative 1, magiging positive 1. Negative 1, magiging positive 1 pag i-transpose natin sa kabila. Then, ang magiging M3 is ito. Wait lang. M2 lang yun naman. Ang M2 natin is M1, ito. M2, ito pag i-transpose natin sa kabila, magiging positive. So, ang M3 is ito. Pag i-transpose natin sa kabila yung 1, magiging negative 1.
So, the M3, M4 pala, pati ako nandito na sa dami ng roots. So, ang M4, ito. Yung negative 2, i-transpose mo sa kabila, magiging positive 2. Then, ang M5 is, yun din. Pag i-transpose mo sa kabila, magiging positive 2. So, positive. Positive 2. So, yan. Naging dalawa lang yung 2 dahil naka-quantity yan. So, alam niyo na yun. Kung bakit kung naka-quantity yan, dalawa yung roots na makukuha mo na positive 2 pag i-transpose mo sa kabila. So, that is the general solution. Dito, burayin natin. So, kopyahin nyo lang yan. Tandaan lang yung roots na nakuha natin. So, hindi ko na lang burayin yung roots. So, yan. That is the general solution is y is equivalent of C1, no? C1 is positive x dahil 1. Positive 1. C2, nag-repeat ulit. So, lagay tayo ng x. So, that is x. C3. Ano ba yung C3? Negative 1. So, that is negative x. Hindi na siya nag-repeat. C4. Positive 2. So, 2x. C5. Nag-repeat yan, di ba? So, lagay tayo ng x. So, that is 2x, no? So, i-factor out natin para mas maganda. Sundan natin lang sagot sa box. Ha? Sagot natin sa box. So, ang sagot sa box is C1 plus C2x, no? Factor out by x. E to the x, no? So, C3. Then, dito magiging C3 e to the negative x plus ito yung C4 and C5x factor out by e to the 2x. So, ito na yung magiging general solution natin sa problem number 21. Marami naman, kapagod talaga, no? So, last problem naman talaga ito sa ano natin, sa general solution. Then mamaya sa ano na lang siguro mga bukas na lang. So yung problem natin sa problem number 22, ang magiging problem po natin sa problem number 22 is particular solution na. So kasi sa box natin is natapos na, naubos na natin yung problem sa box sa general solution. So proceed tayo sa repeated sa particular. Then pag naubos naman natin yung sa particular, proceed tayo sa imaginary, no? So hanggang sa maubos natin lahat ng problem doon sa box. So, maraming salamat. And kung may mga tanong kayo, comment niyo na lang para mag-check natin.